tayo nakapipisa. Malapit kami sa dagat. Baka lumakas pa yan, bahain pa kami. Wait. Nag-worry ka ba kung anong gagawin kung umulan at malakas at malapit kayo sa dagat? Well, ask no more, man. Tayo na pumunta sa barangay ng Kapipisa upang magtanong kung handa ba ang barangay Kapipisa o bumagyo man. Ano na? Buwan na. Dito po kami ngayon sa barangay ng Kapipisa po para magtanong po si, ano pong pangalan niyo, Tay? Tatay Vicente po. So, una pong tanong. Ano pong mga pangunahing sakunang madalas maranasan sa barangay at paano po kayo naghahanda para dito? Tinataan ko rin sa mga kasama namin. Ano po yung sakunang lagi nangyayari po pag bagyo po? Ano po yung mga ginagawa niyo? Pinupunta namin bawat isang buwan. Bawat bahay, sinasabihan namin, kung sakaling dumating, yun na yung bagyo, lilipat mo sila. Meron po bang malinaw na evacuation plan at sapat na evacuation center para po sa mga residente? Gas? Meron po. Marami naman po dito sa amin. Pangatlo po, paano po inaabisuhan o sinasabi sa mga residente tungkol sa paparating na sakuna? Ano pong mga hakbang na dapat nila gawin? Bago dumating ang bagyo, pinupunta namin sila. Pinupunta Punta namin. Kung sakaling lumakas ang sakunang bagyo dumating, pupunta namin sila kung hindi nila kaya magawa. Parang i-evacuate po sa pang-apat pong tanong. May sapat po bang emergency supplies tulad ng pagkain, tubig, gamot, at first aid kit sa mga barangay? Marami naman po. Kompleto po. Ang pinaka-last po, gaano kadalas nagkasagawa ng disaster preparedness at training drills para sa mga residente? Itong araw po sa isang linggo. So, madalas po. So, nakita po natin na yung barangay Kapipisa po ay handang-handa po sa anumang sakuna tulad po ng bagyo at kung ano man po sakuna. Kaya salamat po Tatay Vicente sa pagsagot po ng mga tanong sa akin. Thank you po. So nalaman natin ang barangay Kapipisa ay handa sa kung ano mang sakuna. Pero paano nga ba tayo magiganda kung walang mga otoridad? Para maging handa sa mga sakuna kahit mag-isa ka lang o nasa bahay, narito ang ilang mahalagang hakbang na dapat gawin. Una, gumawa ng emergency plan. Alamin ang mga posibleng sakuna sa inyong lugar tulad ng lindol, bagyo, sunog, baha, at iba pa. Pangalawa, maghanda ng go bag o emergency kit. Maglagay ng mga bag na madaling kunin na may tubig, pagkain, mga dilata, energy bars, unang lunas katulad ng first aid kit, flashlight at baterya, power bank, radyo, at mga mahalagang dokumento katulad ng birth certificate, ID, at insurance. At huwag rin kakalimutan ang damit, kumot, at hygiene kit. Pangatlo, siguraduhin ang kaligtasan ng bahay. Palakasin ang mga mahihinang bahagi ng bahay katulad ng pader, bubong, at bintana. At huwag kakalimutang regular na inspeksyonin ang electrical wiring para maiwasan ang sunog. Pang-apat, alamin ang mahalagang emergency contacts. Contacts katulad ng numero ng pamilya, kaibigan, kapitbahay, numero ng barangay, hotline ng pulis, bumbero, at ospital. At panghuli, magsanay ng emergency drills. Magsanay ng duck, cover, and hold para sa lindol, alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar, at magsanay kung paano mabilis na lumikas sa inyong pamamahay. Kapag handa ka, mas madali kang makakakilos sa oras ng sakuna at maiiwasan ng panik. Sabi nga nila, lamang ang may alam.